Part 2. Meron pero naayos na din naman agad. Binalak ng KUA Corporation na mag-full out nang malaman nilang si Blair pa rin ang hahawak ng project. Nagalit din si Patrick sa nalaman dahil pakiramdam niya na bypass siya ng anak niya pero di nila magawang mag-full out nang malaman na nakaabang ang Iron Steel kung aalis sila dahil kay Blair. Ngumisi si Owen. I hope Blair can stand on her own. You're helping her too much pero sa huli ikaw lang din naman ang magpapabagsak sa kanya. Ngumiti si Owen. That is exactly what I want to happen. Mas maganda yung magsusuicide din siya at sisihin ni Blake ang sarili niya kapag namatay ang babaeng minamahal at iniingatan niya. Kapag nangyari yun I will be the happiest man alive. Poor Blair. Wala siyang kaalam-alam na nadadamay siya nang wala naman siyang kasalanan. Kasalanan niya na siya ang minahal ni Blake. Sorry na lang siya. Ani Owen. Sino ang business partner mo? Bulalas ni Blake habang naghain ng hapunan nila sa kondo ni Blair. Owen Santenil. Bakit kilala mo ba siya? Paano kayo nagkakilang dalawa? Gulat na tanong ni Blake na naalarma. Sa Lucifer Playhouse. He owned the place ng gabing basta mo na lang akong iniwan. Napamura si Blake na ikinagulat ni Blair. Nagmamadaling hinubad ni Blake ang apron saka nagmamadaling lumabas ng kusina na pinagtaka ng dalaga. Hoy, saan ka pupunta? Akala ko ba kakain na tayo? Kumain ka, may pupuntahan lang ako sandali, babalik din ako. Napakamot na lang naman ng ulo si Blair na sinundan ng tingin ang papalabas na si Blake. Ano bang nangyari sa taong yun? Dinaig pa ang kabuti darating tas aalis din agad. Wala siyang planong mag-isip ng kahit ano ngayon. Sobra siyang masaya, alam niyang mahihirapan sila sa bagong ambience ng trabaho nila. Kinalaban niya ang papa niya at ganun din si Lennon kaya ganun na lang ang galit ng mga ito sa kanya. Hindi niya alam kung paano nagawa ng paraan ni Owen na sila ang manatiling architect ng bagong project ng ama. Hindi talaga siya makapaniwala sa powers na meron ito. Akalain mo wala ng bidding na naganap basta appointed agad ang Air Sky Inc. sa new project. Si Owen ang nagpangalan ng bago nilang company. Air stand for her and Sky stands for him dahil Owen Sky pala ang tunay nitong pangalan. Kasama nila si Owen sa lahat ng lakad nila hanggang sa pakikipag-usap sa may-ari mismo ng hotel and resort na gagawin nila. Mukhang ka-close pa ni Owen kaya naman walang kahirap na agad silang nakapasok. Girlfriend ang pakilala sa kanya ni Owen sa mga nakakaharap nila na di na lang niya itinatama. Napaka-PDA din naman kasi nito, sobrang clingy kaya ano pang saysay kung itatangi niya, lagi rin naman itong nakayakap sa braso at naka-holding hands or kaya nakaakbay. Sa dami ng ginawa nito para sa kanila, kulang ang thank you para pasalamatan ito. Oo, meron silang pinirmahan contract together regarding sa naging usapan nila. Wala na siyang pakialam kung nagmukhang ibinenta niya ang puri niya rito dahil una sa lahat ibinigay na rin naman niya rito iyon ng bukal sa puso noon. Naisip niya na maging practical na lang din naman, may ibibigay itong tulong at wala naman siyang mabibigay rito collateral. Naging prangka naman ito, nakatawan niya ang gusto nito kaya agad pumayag na lang din siyang pumayag. Mabilis lang ang 6 months at malinaw sa usapan na di nila kailangan magsama sa iisang bubong, walang naging malinaw na usap tungkol sa S*X schedule nila. Basta magsisex sila, iyon lang yun kung kailan di niya alam. Bumalandra sa sahig si Owen na nabigla sa malakas na suntok ni Blake na bigla na lang sumulpat pagbaba pa lang niya ng kotse niya. Sapo ang labi na bumangon si Owen at binigyan din ng malakas na suntok si Blake hanggang sa magdatingan ang mga tauhan niya lulan ng dalawang itim na high ace. Kagagaling lang nila sa warehouse dahil meron silang tinuruan ng leksyon, di niya ini-expect na makikita si Blake. Mainit pa naman ang ulo niya. Nobody moves, utos ni Owen habang nakataas ang kamay. Long time no see buddy, ngisi pa ni Owen. Stay away from Blair, matigas na banta ni Blake sa dating kaibigan. Why would I need to listen to you? Sino ka sa inaakala mo? Muling sumugod si Blake kaya nagpangbuno silang dalawa pero gaya ng utos ni Owen walang nagtangkang gumalaw sa mga tauhan niya. She's been through a lot, asshole, ako may atraso sayo sa akin ka gumanti. Sigaw ni Blake habang nagpapangbuno silang dalawa. Who told you I'm into revenge? Di ba pwedeng magustuhan ko ang babaeng iniingatan mo? Mahina ka kaya inunahan na kita, gago. Lay a finger on her, you're dead, Sky, muling banta ni Blake. Sorry buddy, but I already gave her my sperm many times, ngisi ni Owen sabay sipa rito.
Ano bang ginagawa mo, Blake? Bulalas ni Blair nang dumating si Blake at dirdiretso ito sa kwarto niya. Basta na lang nitong kiriuha ang malita niya at pinagsilidan mga gamit niya. You're coming with me. Start your new life with me sa America just like old times. Kaya na kitang buhayin. I have my own, tumigil ka nga, hinayla ni Blair ang malita rito. You're not safe here. Hindi mo kilala kung sino ang si Owen Santenil na yun. So this is all about Owen. Siya ba nagbigay sa'yo ng mga yan? Turo niya sa mga sugat nito sa braso at mukha. He's a black syndicate mafia. Pumapatay siya ng tao, Blair, halos sigaw ni Blake. I know. I already know. At ano, wala kang pakialam? Baliw ka na ba? How much did he give you? Babayaran ko. Enough to trust him more than anyone. Natigilan si Blake sa sinagot ni Blair. Si Papa, ginawa ko na ang lahat just to please him gaya ng utos mo noon. Ikaw, I trust you the most, pero you just left me alone. Si Owen, wala akong ini-expect sa kanya. I know he's not a good man or a perfect person to be trusted, pero it's better be him kesa umasa ako sa'yo. Now kung di mo kayang sikmurain ang desisyon ko, feel free na iwan ako just like you always did, komento ni Blair. Blair, sasaktan ka lang niya, mariin na wika ni Blake. Hindi ako masasakat dahil wala akong inaasahan coming from him. Napapikit si Blake saka huminga ng malalim. Please makinig ka naman sa akin kahit ngayon na lang, last na to please Blair, sumama ka sa akin. Babayaran ko ang pera binigay niya sa'yo, giit ni Blake. Let me deal with my problems, Blake. I'm old enough, hindi na kita kailangan. Remember, ikaw ang naglayo sa sarili mo. You want me dead for you to stay alive. Blair, stop. Blake, don't make me regret accepting you again in my life. Out, sigaw ni Blair, marahas na napabuga ng hangin si Blake. Aalis ako ngayon, Blair, pero babalik ako. Hindi ka nilapitan ni Owen dahil ayoko ko nang marinig, Blake. Umalis ka na, pinagtulakan na ni Blair si Blake palabas ng unit niya. Napapikit na lang si Blair nang isarado niya ang pinto. Ayaw sana niyang mag-away sila ni Blake pero ayaw niyang makialam pa ito sa desisyon niya. Ilang beses na siyang nakinig rito pero wala iyon naging magandang naidulot sa kanya. Ngayon buo na desisyon niya. She will trust her instinct. And her instinct tells her na tama ang desisyon niya. Pabalik na sana siya sa kwarto niya nang makarinig ng katok sa pinto. Hindi niya iyon pinansin sa pag-aakalang si Blake iyon. Nagring ang phone niya, si Owen ang caller. Napabuga siya ng hangin, wala siyang balak na kausapin muna ito. Na-stress siya ng bongga kay Blake. Kailangan muna niyang mag-cool down. Kasabay ng ring ang katok sa pinto kaya inis na nilapitan muna niya ang pinto. Pwede ba, Blake, leave me alone? Angle niya pagbukas ng pinto pero nagulat siya nang makita si Owen na hawak ang phone nito na nakadikit pa sa tenga. Masama ang tingin nito sa kanya. You're not answering my calls at based in your reaction Blake was here. Napabuga ng hangin si Blair. Pwede bang bukas na lang tayo mag-usap? Akmang isasarado na sana niya ang pinto nang pigilan iyon ni Owen at itinulak ng malaki para makapasok ito. Owen naman, inis na reklamo ni Blair nang tuloy-tuloy itong pumasok hanggang sa kwarto niya. Ano bang ginagawa mo? Bulalas ni Blair nang makitang isa-isa nitong hinuhubad ang suot na damit sa harapan ng pinto ng banyo. Maliligo, simpleng sagot nito. Really, dito pa talaga? Naputulan kami ng water supply. Nakita mo ba ang moon ngayon? Square siya, sarcastic na turan naman ni Blair. Ngumiti si Owen na tuluyan ng hinubad ang huling saplot. Napalunok naman ng lihim si Blair, ayaw sana niyang tingnan ito pero parang namamagnet ang mata niya sa ganda ng katawan nito. Here to join me, yaya ni Owen. No thanks, sagot ni Blair habang pilit na wag mapatingin sa ibabang bahagi ng katawan nito. I'm planning to spend the night here, sa sinabi ni Owen, bigla siyang napalingon rito. Wala ako sa mood, hindi ba pwedeng bukas na lang? Akmang tatalikuran na niya si Owen nang bigla itong nakalapit sa kanya at yamakap sa likuran niya. Na talaga naman kinilabutan siya ng husto dahil ramdam niya ang katigasan ng mijinbo nito sa likuran niya. Teka lang, naalarma si Blair at nakaramdam ng kaba na pilit kumakawala rito. Wala ka sa mood pero ako nasa mood, but I'll make sure na mag-enjoy ka. Anito saka siya iniharap. Maliligo sana muna ako pero parang mas gusto kong paliguan ka ng halik ko. I miss you so bad,
refusal nito sa kahinuliang labi niya para halikan. Umiwas pa siya ng una pero pinigilan na ni Owen ang ulo niya kaya mapusok na siya nitong hinalikan. Nang una hinahayaan lang niya ito. Naiilang pa siya sa simula wala siyang alak sa katawan kaya para siyang tanggang nanganggapan ng gagawin. Noong una game na game siya talaga naman bigay todo siya sa pagganti ng halik rito. Ngayon naman para siyang walang experience. Kiss me back, utos ni Owen sa pagitan ng paghalik nito sa kanya. I need a liquor. You're only mine Blair. No one is allowed to kiss and touch you like this. Gumapang ang labi ni Owen patungo sa leeg niya pababa ng pababa. Isinubo nito ang isang dibdib niya at bahagyang kinagat kaya napaliyad siya ng bahagya. Umangat si Owen para hilahin na paalis sa katawan niya ang suot na t-shirt ganun din ang suot niyang bra. Niyakap ni Blair ang sarili nang may lang siya ng titigan ni Owen ang kahuberen niya. Don't hide it they're mine, hinuli nito ang dalawa niyang kamay at pinigilan iyon sa may yulunan niya. Napasinghap si Blair at napaangat ang katawan sa kama ng laruin bigla ng dila ni Owen ang isa niyang nips. Hindi maiwasan ni Owen na i-compare si Blair kay Nancy. Alam niya sa sarili niya na hindi niya mahal si Nancy pero handa siyang pakasalan si Nancy kapalit ng utang na loob at kabaitang pinakita nito sa kanya sa panahong kailangan niya ng kakampi. Naroon ito at di siya iniwan. While Blair hindi niya kayang pangalanan ang nararamdaman. He wanted her so bad kung sexually attracted siya rito walang problema but the problem is he wanted her for himself only. Isipin pa lang na may ibang lalaki na posibleng umangkin rito pagdating ng panahon na matapos niya ang paghihiganti niya parang makakapatay siya ng tao pag nagkataon. He's becoming possessive towards Blair. Ngayon alam na ni Blake ang ginawa niyang paglapit sa babaeng mahal nito. Mas lalong gusto niya itong tuluyan maagaw kay Blake hindi dahil sa paghihiganti kundi dahil gusto niyang maagaw ito ng tuluyan. Ayaw niyang bigyan kahulugan ang nararamdaman. Sa ngayon maliwanag pa sa sikat ng araw na labis ang desire na nararamdaman niya para kay Blair since the day na maangkin niya ito ng una. Ngayon mas nadagdagan ang kagustuhan niyang makasama ito ng mas matagal kesa sa magdamag lang ngunit may agreement sila. Let's bath together, bumaba ng kama si Owen at dinampot ang jacket na hinubad nito kanina. May kinuha itong isang box na pasunod si Blair nang tingin kay Owen na lumabas ng kwarto pagbalik nito may dala na itong basong tubig. Inutusan siya nitong bumangon saka kinuha ang kamay niya at binigay ang baso ng tubig kasunod ay binuksan nito ang box na hawak nito kanina na kinuha sa jacket. Gamot iyon maliit na tableta na inilagay sa kamay niya saka inutos na inumin niya. Hindi naman talason diba? Tanong pa ni Blair nang inumin iyon. Bahagyang tumawa si Owen na pinitik siya sa noo. Silly. It was just a contraceptive pills. Anito saka pinakita pa sa kanya ang box bago inihagi sa ibabaw ng mesa sa gilid ng kama niya. 1x daily ang inom hindi ka pwedeng Pamalia or Miss isang tablet a day because you will get pregnant by me. Napatango naman si Blair. Hindi rin naman talaga siya pwedeng magbuntis. Tinapat na siya ng doktor noon teenager pa lang siya. Hiram lang ang puso niya hindi tunay na sa kanya. Walang kasiguraduhan kung hanggang kailan titibok iyon para sa kanya. Although naging successful naman ang operation niya noon bata pa siya pero nang magdalaga na siya unti-unting nakikita pagkakaroon ng incompatibility. Wala daw naman nakikitang problema sa kanya or symptoms na nire-reject na niya ang puso ipinahiram sa kanya pero kung magbubuntis daw siya malaki ang chances na ikamite niya. Hindi yun alam ni Lennon or ng pamilya niya. Tanging si Blake lang at pamilya nito ang nakakaalam ng totoong estado niya. Ayoko rin naman magbuntis if ever, good let's just enjoy our company together. Binuhat siya ni Owen papasok ng banyo at doon nila itinuloy ang pagpapalaya ng init ng mga katawan nila pati siya nahawa na ata ako ni Owen dahil sa bawat pagromansa nito sa katawan niya nababaliw siya ng husto. Blair, napalingon ang dalaga nang marinig ang boses ni Blake na papalapit sa kanila. Napatingin si Blair kay Owen na lumirigan din kay Blake na papalapit. Walang ekspresyon ang gwapong mukha nito pero si Blake kita ang galit nang makitang magkasama sila. Sasalubungin na sana niya si Blake nang pigilan siya ni Owen na tumayo. May pagbabanta sa mata nito kaya di siya nakakibo. Meron siyang naramdaman takot sa habang nakatitig kay Owen. Ngayon lang niya nakita tumingin sa kanya nang ganon si Owen. We're in the middle of the meeting Mr. Winterbourne as you can see. Ani Owen, meeting kayong dalawa lang.
Tumaas ang kilay ni Blake. Yes, we're talking about what we shared last night. Napasinghap si Blair at napapikit sa sinabi ni Owen. Masama ang tingin ng pinukol niya rito pero kinindatan lang siya nito. Yan ba ang lalaking gusto mong makasama ha Blair? Hahanap ka lang din naman ng ipapalit kay Lennon, mas masahol pa ang kinuha mo. Mula sa bulsa inilabas nito ang cellphone saka may binuksan saka ibinigay kay Blair. Not up top naman ni Blair ang bibig nang makita ang mga tauhan ni Owen na meron binubugbog na isang lalaki at pinapanood lang iyon ni Owen na may hawak na baril. Sa pagkagulat ni Blair itinutok ni Owen ang baril sa lalaking nakahandusay at pinaputok iyon. Tinamaan sa hita ang lalaki. Nanlamig ang buong katawan niya na napalingon kay Owen. Nangumisi lang na parang walang pakialam sa video clips na pinakita sa kanya ni Blake. Ang hina mo naman kumuha ng video clips, kukuha ka lang ng ebidensya, napaka-lame pa. Mabait pa ako niyan Mr. Winterbourne, parang natutuwa pang wika ni Owen. Hindi ko alam kung paano ka nakakalusot sa batas at di ka nakukulong sa mga kasamaan ginagawa mo, pero di ako papayag na idadamay mo si Blair sa mga kawalang hiyaan mo. Then asked Blair kung makikinig siya sayo, hamon ni Owen. Nagpalipat-lipat ang tingin ni Blair sa dalawang lalaki. Gusto mo bang sa harapan mo patayin ko ang ugok na ta? Just say yes Blair. Ani Owen na ikinagimbal ni Blair nang may inilabas itong baril mula sa tagiliran nito. At hindi yun toy gun na madalas niyang dala. Alam niya ang hitsura sa peke at totoong baril. Ipinatong ni Owen sa mesa ang baril after nitong ikasa. Owen, yes boss. Sagot naman ni Owen na parang wala itong pakialam sa tensyon na namamagitan sa kanilang tatlo. Can you please hide your damn gun? Nasa opisina tayo for crying out loud. Di na nakatiis na bulalas ni Blair. You're my boss so your wish is my command. Ani Owen na muling kinuha ang baril at inalis ang pagkakasa saka itinago muli sa likuran. Ganyan ka na ba talaga? Mariin na usual ni Blake. Ngumisi si Owen saka tumayo saka lumapit kay Blake. Kinabahan si Blair pero di siya makakilos sa kinauupuan. Yes, at hindi ako magbabago para tanggapin ako ni Blair. Nakadepende sa taong kaharap ko ang kademonyohan ko. Ngayon kung babalikan mong umeksena sa amin ni Blair. Mukhang kailangan na kitang pamisahan, inayos pa ni Owen ang kwelyo ng damit na suot ni Blake na tinabig naman ng binata. For the last time, stay away from Blair. Paano kung ayoko? I kill you myself. You already did 10 years ago buddy. Hindi na ako ang Sky na kilala mo Blake. Baka ako pa ang unang makapatay sa'yo. Blake, mabilis na nakalapit si Blair sa dalawa nang biglang hilahin ni Blake sa damit si Owen na di man lang affect sa nakikitang galit ni Blake. Tumigil ka na Blake. Huwag kang tanga Blair. Sigaw ni Blake sa kapabalang na binitawan si Owen na inayos lang ang damit sa kangumiti. Alam ko ang ginagawa ko Blake. For once nakikiusap ako 6 months lang pabayaan mo muna ako magdesisyon para sa sarili ko. Utang na loob. He's gonna ruin you Blair. Napatingin si Blair kay Owen na nakapamulsa lang. Hindi niya gagawin sa akin yun, direktang usual ni Blair. Hindi nag-react si Owen, nakatingin lang din ito sa kanya. Di ko alam kung ano ang nakaraan nyo 10 years ago at kung bakit magkakilala kayo pero kung may atraso ka kay Owen at hindi coincidence ang pagkikita namin gaya ng sinasabi mo. Then ako ang papatay sa inyong dalawa bago nyo pa ako masaktan. Inis na dinampot ni Blair ang isang folder sa katinalikuran ang mga ito at iniwan sa opisina niya. Stay out of my business Blake. You don't know what you're dealing with, banta ni Owen. Leader ka ng Black Syndicate, paano ka nakakalusot sa kamay ng batas sa Pilipinas? Matalino ka, dapat alam mo ngayon kung ayaw mo talagang madamay si Blair sa magulo kong mundo. Learn to shut your mouth. Ani Owen sa kabahagya itong itinulak at sinundan ng dalagang lumabas. Marahas na napabuga ng hangin si Blake. Aren't you gonna ask me? Tanong ni Owen habang naglalakad sila palabas ng building. Are you gonna answer? Balik tanong naman ni Blair. Yes. Anong kasalanan sa'yo ni Blake? I'm not the one who will answer that question, asked him. Gang leader ka lang ba or isa kang masamang tao na dapat pangilagan? Both. Napahinto si Blair sa paglalakad, bakit ako? Kunot noong tanong ni Blair na agad naman naintindihan ni Owen ang ibig niyang sabihin. Di ko alam. Owen, inis na usual ni Blair. Hindi ko nga alam but I guarantee you no matter how bad boy I am. I will protect you with my life.
Pumapatay ka ng tao, Owen. Let me clear that issue about pumapatay ako ng tao depende sa kasalanan niya. Hindi ako pumapatay ng taong inosente. Magkaiba yun, kumunot naman ang noo ng dalaga, bakit? Lumingon si Blair sa binata. Duty calls, baliwalang sagot ni Owen. Kumunot ang noo ni Blair sa kaumiling, di ko na alam ang iisipin sa'yo, Owen. I need to bridge stay away from me for a while please lang, ani Blair saka nagmamadaling nagtungo sa kotse niya. Nakasakay na siya sa kotse niya nang mapatingin siya kay Owen na nakatayo lang sa lugar na pinag-iwanan niya rito. He is really handsome. Devilishly handsome, hindi na siyang makapag-isip ng tama dahil rito. Alam niyang concern lang sa kanya si Blake pero meron kay Owen na humihila sa kanya para pagkatiwalaan ito. Napakuyom ng kamay si Owen habang sakay ng kotse niya. Mula sa pwesto niya tanaw niya ang paglabas ni Blair. Tuldok. It's been 2 days hindi sinasagot ni Blair ang mga tawag niya. Kapag pinuntahan naman niya ito sa opisina lagi itong wala. Kapag pupuntahan naman niya ito sa kondo nito hindi doon umiwi si Blair. Hindi na siya natutuwa sa ginagawang pag-iwas sa kanya ni Blair. Hindi niya maisakatuparan ang paghihiganti niya kung babakuran ito ng gusto ni Blake. Kailangan niyang makagawa ng paraan para bumalik sila sa dati. Are you ignoring me? Nang sa wakas ay inabutan din niya sa office si Blair. Wala pa siyang tulog mula sa Lucifer Playhouse sa office and siya ni Blair nagpasikat ng araw para wala na itong dahilan para makaiwas sa kanya. Halatang halata na kasi ang pag-iwas nito na talaga naman nag-iinit na talaga ang ulo niya. Nadadamay na pati si Carl at ilang staff niya. Ha! Hindi bakit ko naman gagawin yun, paiwas na sagot ni Blair na pumasok na sa loob agad naman sumunod si Owen hanggang sa elevator. Ang haggard mo di ka pa ba natutulog, tanong pa ni Blair na di man lang lumingon. Kaya lalo lang nabuwisit si Owen. Kaya pagpasok na pasok pa lang sa elevator agad na itinulak niya ang dalaga sa wall at siniil ng halik sa mga labi. Nanlaban ito kaya pinigilan niya ang dalawang kamay ng dalaga sa yulunan. Nalalasahan pa ni Blair ang alak sa bibig ni Owen dahil sa dila nitong gumagalugad sa kalooban niya. God, I miss him. I'm in trouble usual ng isip ni Blair kasabay niyo nang mainit na rin niyang pagganti sa halik ni Owen. Maaga pang masyado kaya wala pang tao sa office. Sinadyang pumasok ni Blair ng maaga para matapos niya ang ilang document na kailangan next week sisimulan na ang general meeting sa Batangas. Pipiliin na rin niya kung sino-sino sa team niya ang isasama niya sa Batangas para sa project. Aabutin ng 1 hanggang 2 years ang project na iyon. Pilit niyang iniiwasan si Owen hindi dahil sa mga sinabi ni Blake or sa video na nakita niya. Iniiwasan niya ito dahil alam niyang nasisiraan na siya ng ulo dahil wala na siyang nakikitang mali kay Owen kahit harap-harap na ipinakikita sa kanya ang katotohanan na mali kung ay entertain pa niya ito. Tama si Blake kukuha lang din naman siya ng papalit kay Lennon yung sanggano pa. Tiyak na lalo na siyang itatakwil ng ama kapag nalaman nito ang tungkol kay Owen. I told you you're mine. I hate sharing thing what is mine is mine. I don't give a damn kung isasama ko sa listahan ng napatay kong taong si Blake Winterborn. Ang sabi mo hindi ka pumapatay ng inosente. Why do you think Blake is innocent? Ngumisi ito ng iiling-iling. You don't know who he is Blair. You don't know what he is capable doing, hinaplos pa ni Owen ang pisngi ni Blair. You're so beautiful. I could kill for that face. Sabay pa silang napalingon ni Owen nang kumatok si Jelay sa pinto para sabihin na ready na ang meeting. Huwag mong gagalawin si Blake, Owen, he's my family. Subukan mo lang siyang saktan itataya ko ang buhay ko mapatay lang kita. Mariin banta ni Blair saka ito bahagyang itinulak bago lumabas ng opisina. Napakuyom naman ang kamay si Owen na napasunod ng tingin kay Blair. Pamilya ang turing nito kay Blake hindi ba ito aware sa damdamin dito ni Blake? Sobra naman atang manhid nito para din ito maramdaman ang pagmamahal dito ng dating kaibigan. At ang nakakainis wala nga itong gusto kay Blake obviously pero nakakainit ng ulo yung sinabi nitong itataya nito ang buhay para kay Blake para mapatay siya. Babagsak kayong dalawa sa mga kamay ko. Matigas na banta ni Owen habang nakasunod ng tingin sa papalayong si Blair. Nagulat pa si Blair nang maabyutan niya si Owen na tahimik na natutulog sa sofa sa opisina niya. Napabuga siya ng hangin ang laki nitong tao pero pinagkasya nito ang sarili sa maliit niyang sofa.
Nilapitan niya ito, umangat ang kamay niya para sana haplosan ang buhok nitong bahagya ng nagulo. Siguro kung wala ang mga hikaw nito sa mukha at sa tenga, napakagwapo pa nito lalo. Walang sinabi si Lennon kung si Owen siguro ang magsusuot ng corporate attire. Nakakaramdam siya ng takot kay Owen since nang mapanood niya ang video. Natatakot siya sa maari at worst pa nitong kayang gawin. Nakita na niya minsan ng saktan nito si Lennon noon na talaga naman halos 2 weeks na nasa hospital si Lennon. Hindi man lang ito nagsampa ng kaso laban kay Owen, bagay na pinagtaka pa niya ng una. Para kasi sa kanya hindi sapat na ipatanggal lang siya sa project kung siya ang nasa katayuan nito. Kaya naiintindihan niya ang galit ng parents niya at parents ni Lennon. When she manages to crawl back sa tulong ni Owen, alam niya oras na magsimula ang project, magsisimula na ang tunay niyang problema sa pamilya ni Lennon at sa pamilya niya mismo. Natitiyak na niyang pahihirapan siya ng mga ito pero handa siyang patunayan na deserve niyang hawakan ang project na iyon. Utang na loob niya kay Owen kung bakit siya nakabalik pero at the same time natatakot siya sa sariling damdamin na nabubuo sa puso niya. Mas nakakatakot yun kesa sa kaalaman na kayang pumatay ng tao ni Owen. Good. Make sure na ahead tayo, doblehin mo ang manpower, wala akong pakialam sa magagastos. Tura ni Owen sa kausap sa kabilang linya habang sineyasan si Carl na lumapit after niyang ini-off ang tawag ng kausap. Asa na yung pinaimbestigahan ko sayo? Wala akong makitang record ni Blair Corpus. And it's really weird na walang track record bago siya ampunan ng mga Corpus, kumunot ang noo ni Owen. Anong ibig sabihin nun? Burado o sadyang wala lang siyang record? Nagtatakang tanong ni Owen. Inaalam ko pa, make it fast Carl. My time is running out. And Nancy is planning to come here and get you. Napaangat ang tingin ni Owen kay Carl. Hindi na sana susunod sayo si Madam kung sinasagot mo lang sana ang tawag niya, napahilot ng sentido si Owen. Hindi pwedeng pumunta si Nancy sa Pilipinas, baka magka-problema ang lahat ng plano niya. Oo, alam ni Nancy ang lahat ng ginagawa niya at lahat ng plano niyang paghihiganti. Alam niyang di ito makikialam pero natitiyak naman niyang magiging dahilan si Nancy para di niya makuha ng buo si Blair. Why don't you just hire someone to kill her? Leon, din naman ang plano mo, di ba ang mamatay siya? Mapait na tumawa si Owen. Hindi magandang ending kapag ganon. Mas maganda yung siya mismo ang papatay sa sarili niya, double ang sakit nun para kay Blake. Ngayon palang nagihil na si Blake, ngisi ni Owen. Baka kapag pinatagal mo pa ikaw ang mahirapan sa huli. And worst, baka ikaw pa ang matalo, ani Carl, masyado ka nang affected sa revenge plan mo na yan, boss. Hindi ako nagsisalita bilang assistant mo ngayon, Sky. I'm saying this as your friend. Never pa kitang nakita naging apektado ng isang babae, wika pa ni Carl. Blair is a perfect woman to be loved by someone. Siya ang eksaktong babae na gugustuhin ng isang lalaki na makasama habang buhay. Unti-unti mo siyang sinisira dahil sa paghihiganti mo sa isang tao na wala naman kinalaman kay Blair, at sa nakikita ko ikaw ang unti-unting nahuhulag sa trap na ikaw mismo ang gumawa. Kumunot ang noo ni Owen. What do you mean? You're starting to like her and you just don't want to admit it. Kitang-kita na, Sky, sa mga kilos mo. I know you for so long, kapag di mo pa ito tatapusin ng mabilisan. Ikaw mismo ang masasaktan sa huli, kaya habang maaga patapusin mo na, ani Carl. Magsisalita sana si Owen nang bigla naman tumunog ang phone niyang nasa ibabaw ng mesa. Nancy calling. Huminga ng malalim si Owen na napatingin kay Carl na nagpaalam naman na lalabas muna. Hello, at last, you answered my call, love. I'm just too busy. I'm sorry, Nancy. Pinilit ni Owen na palambungin ang boses tulad noon kapag kausap niya si Nancy. Busy from what? Quit playing games, Sky. I heard na you're planning to go here. You're not answering my calls, so I decided to pay you a visit. 6 months, Nancy. I'm only asking you 6 months. Are you sure? Tumango si Owen kahit sa phone lang niya kausap ang nobya. There is no problem between you, as right? We're getting married once you settle your business with Blake. I promise I will marry you this time even if there is no inheritance. I realize that you're much more worth it than my inheritance, love, ani Nancy. Thank you. That's make me feel special. I love you, Sky, usual ni Nancy. Ngumiti si Owen. Same to you, sagot lang niya.
Handa siyang pakasalan si Nancy pero he never said that he loves her but he cares a lot for her. Nangako siya rito na maghihintay siya hanggang sa pumayag na itong magpakasal sa kanya kaya tutuperin niya iyon oras na matapos ang paghihiganti niya. Hindi niya sasaktan si Nancy. Well, looks who's here. Bungad ni Lennon habang papasok sa tent nilang mga architect. Kasama naman ni Lennon ang mga kapwa nito engineer na naka-hard hat din na dilaw habang sila naman mga architect ay orange. Asul naman para sa lahat ng construction worker ng papa niya. Bahagyang itinulak ni Lennon si Harold na nasa tabi niya na papalag sana pero niyakap agad ni Jelay at bahagyang inilayo kay Lennon. Napakayabang kasi talaga nito kahit noon pa naman pero inilulugar naman nito pero ngayon mukhang ibabandera na nito ang kay-abangan dahil hiwalay na sila. Hindi na nga niya itinama ang pinagkalat nitong balita na siya ang nahuli nitong nag-cheat kaya di natuloy ang kasal nila alang-alang sa pinagsamahan nila kahit papano naman minahal rin niya ito sa loob ng 3 years kaso hindi sapat ang pagmamahal niya para tanggapin pa rin ito after nitong magloko at mahuli pa niya. Hindi siya martir at mas malulong di siya magpapakatanga sa isang lalaki lang naman lalako. Mukhang di mo kasama ang aso mo ngayon. Kumunot ang noo ni Blair. Sinong aso ang tinutukoy nito? Yung sanggano gago na laging nakabuntot sa'yo. Pipili ka lang din naman ang ipapalit sa akin yung pangmukhang adik. Ngisi nito. Pagak naman tumawa si Blair saka humarap dito ng nakapamulsa. Halos magkasing tangkad lang sila ni Lennon 5, siyam na siya 5 2010 lang ang mayabang na nilalang nata. Bakit masakit ba sa ego mo na mas mababang klase ng tao ang kukunin ko para ipalit sa'yo? Alam mo sa totoo lang gwapo ka lang naman kasi anger ka pero di hamak na mas gwapo sa'yo sa lahat ng bagay si Owen. Ngumisi si Lennon. Mukhang magaling sa kama ang lalaking adik na yun kaya, hey bastos ka ah. Anghel ni Harold nang di nakapagpigil na bahagyang itinulak si Lennon na tumawa lang na pinigilan ang mga kasamahan nitong papalag sana. Nakatingin na sa kanila ang mga tauhan ng ama niya at pinananood ang iringan nila. Handa naman sumugod din ang mga tauhan niya kila Lennon. Matutok ang roomspito sa babae. Kaya ka iniiwan nakakasuka ugali mo, ani Harold. Ang respeto ibinibigay lang sa mga babaeng karepes-respeto pero sa boss niyo na malandi pa sa bayarang babae. She don't deserve a beat. Gago ka talaga din na nakapagpigil si Harold at sinugod na nito si Lennon kaya nag-Royal Rumble na ang mga team niyang lalaki versus sa team ni Lennon. Mag-City Hill kayo, malakas na sigaw ni Patrick. Napapikit si Blair inaasahan na niya ang mga ganitong problem pero kailangan niyang magpakatatagal. Pare-pareho nilang pangarap ang humawak ng ganito kalaking project kaya kailangan niyang manindigan at ipaglaban ang pangarap nila himinto naman ang team niya at team ni Lennon. Lumapit naman si Patrick sa kanila inihanda na ni Blair ang sarili sa pananakit ng ama na madalas naman nitong gawin kapag may kasalanan siya. Sanay na ang katawan niya sa sampal at hampas ng kahoy nitong tungkod sa katawan niya. Walang pinipiling lugar ang ama basta nagkamali siya sasaktan siya nito at walang ni isang nagtanggol sa kanya sa mga tauhan niya dahil pare-parehong takot mawalan ng trabaho. Ngunit ngayon nagulat siya nang hilahin siya ni Jelay at Sel papunta sa likuran ng mga ito at ganun din ang buong team niya nang makitang umangat ang tungkod ng ama na balak ihampas sana sa kanya. Wala kayong karapatan na saktan ang boss namin Mr. Corpus. Gagawin namin ng maayos ang trabaho namin hindi nyo na kami under kaya lumugar kayo, ani Harold. Matapang ka bata matitigas na ba ang mga buto nyo porket nagkaroon kayo ng sariling kumpanya? Harold, pigil ni Blair sa kaibigan ng akmang sisigot pa ito sa ama. Nag-aalala siya baka magawang ng paraan ng ama niyang alisan ng lisensya si Harold tulad ng ginawa nito sa dati nilang tauhan. Hinayla niya si Harold at nilimpasan ang mga tauhan niyang pumoprotekta sa kanya. Nakakataba ng puso ang ginawa ng mga ito pero di niya gustong madamay ang mga ito sa galit ng ama. Humarap siya sa ama. Hihingi sana siya ng dispensya sa ginawa ng team niya ngunit mabilis na naihampas ng ama ang tungkod nito sa hita niya napabagsak siya sa lupang kinatatayuan niya. Dadaluhan sana siya ng mga tauhan niya nang akmang hahampasin ulit siya ng ama nang bigla isang balto ang lumapit at inagaw ang tungkod ng ama at bali walang pinutol iyon sa hita ng bagong dating. I will not interfere with your business with your daughter but hit her again and I will make sure that your company will suffer most. Banta ni Owen halatang shock ang bumalatay sa anyo ng ama.
Binalingan naman siya ni Owen at baliwalang binuhat at inilayo roon agad naman sumunod ang buong team niya sa kanila. Ano bang ginagawa mo? Bulalas ni Blair nang hinuhubad ni Owen ang khaki pants na suot niya. Nasa loob sila ng tent niya, habang nasa labas naman ang team niya sa kani-kanilang mga tent na nakalaan sa mga ito. Titingnan ko lang ang legs mo. Okay lang ako, Owen, giit pa niya, pero wala na rin siyang nagawa ng maubad na nito. Marahas itong napabuga ng hangin at napamura nang makita ang latay sa maputi niyang hita ng tungkod ng ama. Bakit sanay na sanay silang saktan ka physically? Una ang gugong mong ex, ngayon naman papa mo. Gusto mo bang makapatay talaga ako sa harapan mo? Galit na bulalas ni Owen. Napabuga naman ng hangin si Blair na itinaas ang pantalon. Hindi ako sinasaktan ni Lennon, noon lasing lang siya kaya nasaktan niya ako. Regarding kay Papa, I'm used to it, kumunot ano ni Owen. You let him hit you dahil papa mo siya, ganun ba? Pwede ba let's not argue with that topic, sana ni Blair nang mapatitig sa anyo ni Owen. Nahinto ang sasabihin, Owen. Malakas pa niyang turanasin apo pa ang gwapong mukha ng binata. Natawa si Owen sa reaksyon ni Blair, napaka-genuine ng pagkamangha nito. Wala kasing kulay ngayon ang buhok niya. Wala din siyang suot na kahit anong earrings, simpleng Rolex watch lang at outfit na nababagay sa lugar. Denim pants, sneakers at shirt na pinatungan lang niya ng gray na long sleeve. Nai-in-love ka na ba sa akin? Pakandat na tanong ni Owen na biglang yamakap sa bewang niya habang nakaupo ito sa gilid ng mesa, bahagyang tumawa si Blair. Alam ko naman na gwapo ka, pero di ko ini-expect na may iguguwapo ka pa pala. You like me this way ha? Yes, but I'm not asking you to change para lang I please ako. I want to please you, ngumiti si Blair na hinaplos ang mukha ni Owen. Kita ang mga butas ng mga pinaghikawan nito sa kilay, lung at sulok ng labi nito maging sa tenga nito. Nakakapanibagong tingnan pero nakakagaan ng pakiramdam titigan ngayon ng gwapong mukha ni Owen. Wala tayong relasyon maliban sa bed partners, Owen. That's stated in our agreement. Pleasing me won't help. What we have will last until 6 months. Let's stick to the agreement. Ayaw mo bang ma-in-love sa akin, or you're already in love with someone else, kung si Blake ang tinutukoy mo? The answer is no. Si Lennon, tingin ko I still love him, hindi naman siguro iyon basta mawawala. Umasin ang mukha ni Owen, mas di hamak na kamahal-mahal si Blake kesa sa Lennon na yon. Natawa si Blair sa sinabi ni Owen. Si Blake talaga, hindi ba pwedeng mas kamahal-mahal ka kesa kay Lennon? Ngumiti naman si Owen na mabilis siyang kinintalan ng halik sa labi. Bakit di ko naisip yun? Sorry for my stupidity. Anyway, anong ginagawa mo dito? Yes. I have concern with your AutoCAD. I almost forgot. Anito na biglang bumitaw ng yakap sa kanya na nilapitan ang laptop ni Blair, saka ang blueprints niya na inilatag naman nito sa table. Here, turo nito sa blueprint niya na ikinakunot ng noo niya bago may itinuro naman ito sa screen ng laptop niya.